Hindi kailanman inasahan ng lalaki, na kahit niligtas niya ang buhay ng mga tao sa isang buong lungsod. Pero nang makapasok siya sa tore na sumisimbolo sa rurok ng mundo ng mahika, habang buhay siyang mananatili sa pinakamababang palapag, mapapanood na lang niya ang kanyang mga kaibigan na isa-isang umaangat sa ranggo. At ang pinaka-nakakatawa pa ay hindi ito dahil sa kulang siya sa kakayahan, kundi dahil walang kahit anong paksayon na pumili sa kanya. Iyon pala, maraming paksayon sa loob ng tore. Tanging ang mga napili lang nila ang maaaring magpatuloy na umakyat. At kung sino ang pipiliin nila ay nakadepende lang sa desisyon ng sarili nilang mga miyembro. Ang mga natitira naman ay nagsisilbing pampalusog lang para sa mga mage sa mas mataas na antas. Iyon pala, sa likod ng kaluwalhatian ng tore, mayroon pa itong ibang tawag. Iyon ay ang libingan ng mga mage. Ang mga hindi napipili, habang buhay na makukulong sa pinakamababang palapag. Sa katunayan, kitang-kita naman ng lahat ang lakas ng ating bida. Pero sa mga kakilala niya, halos lahat ng may kaunting kakayahan ay napili na. Ngunit siya ay hindi kasama. Walang kaso kung hindi siya pinili ng iba. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay pati si iStaff ay tinalikuran na rin siya. Akala niya kapag nakapasok na siya sa tore, makakasama na niya ang kanyang minamahal. Pero ngayon, tuluyan na siyang nawawalan ng pag-asa. Ngunit ang hindi niya alam, isang araw lang ang nakalipas. Celicia, isa kang sinungaling. Nakakainis. Sabi mo kapag nakapasok si Will sa tore, pwede ko na siyang i-recruit. Pakiusap, huwag kang mag-asal bata. Iyon pala, kabaligtaran ang nangyari. Si iStaff ang unang-unang nagreserba sa ating bida. Pero hindi lang ang kanyang invitation letter. Pati na rin ang mga love letter na ipinadala niya ay hinarang lahat. At lahat ng ito ay kagagawa ng Upper Council. Dahil nag-aalinlangan pa rin sila sa ating bida. Kahit na sa nakaraang malaking digmaan, natutunan niya ang tinatawag na fifth element. Pero dahil hindi niya ito kayang gamitin kailan niya gusto, sa mata ng Upper Council, isa pa rin siyang muggle na walang mahika. Ang pagpayag sa kanyang makapasok sa tore ay isa ng malaking pabor. Balak sanang puntahan ni iStaff ang Upper Council, at gawing yelo ang lahat ng tumututol. Pero mas marami lang ang hindi sisang-ayon kapag ginawa niya iyon. Ang pinakamagandang gawin ay ipakita ng bida ang kanyang lakas sa opening festival. Sa ganoong paraan, mapapatahimik niya ang lahat. Siyempre, naniniwala si iStaff sa kakayahan ng ating bida. Kaya sa ngayon, pinili niya munang magtimpi. At ang tinatawag na opening festival ay isang pagkakataon na ibinibigay ng tore sa mga hindi napili. Hanggat makakapagpakita sila ng isang kahangahangang pagganap, baka may isang paksayon na makapansin sa kanila. At simple lang ang mga patakaran. Kailangan lang talunin ng gatekeeper na gawa mismo ng tore. Ito ay katumbas ng isang halimaw na may 30 credit, na matatagpuan sa gitnang palapag ng dungeon. Karaniwang hindi ito kalaban para sa isang bagong graduate na salamangkero. Pero ang pinakamalakas dito ay ang depensa nito. Sapat para harangin ang lahat ng mahihinang mahika. At ang mga naririto na hindi napili, karamihan sa kanila ay nasa pinakamababang antas. Kaya kahit sabihing pagkakataon ito, iilan lang ang nakakasunggaban nito. Siyempre, may mga ehemplo rin. Halimbawa, bukod sa bida, may isa pa siyang kakilala rito. Yung lalaking asul ang buhok na kabilang sa top 3 nanograms kanilang taon. Kaya niyang talunin ng gatekeeper sa isang simpleng atake lang. Pero bakit hindi siya napili kahit na napakalakas niya? Kung iisipin, gumagamit siya ng ice magic. Kaya hindi na mahirap intindihin. Hindi lang kasi lakas ang tinitingnan ng mga paksayon. Mas maganda kung tumutugma rin ito sa kanilang elemento. At sino nga ba ang pinuno ng paksayon ng yelo? Natural, yung babaeng may iStaff na may gusto sa bida. Pero siya rin yung pinakamapagtanim ng sama ng loob. Alam niyang hindi magkasundo yung lalaking asul ang buhok at ang bida. Kaya hindi niya ito pinili dahil ayaw niya sa pagmumukha nito. Isang napakamalas na nilalang. Kung iba lang ang elemento niya, siguradong sigurado na ang pagkapili sa kanya ng isang paksayon. At bukod sa kanya, ang pinaka-inaabangan ay ang bida. Dahil siya lang ang nag-iisang muggle sa kasaysayan na nakapasok sa tore. Pero hindi inaasahan na hanggang ngayon. Puro pag-iwas lang ang ginagawa niya. At paano naman siya mapapansin ng mga paksayon kung ganito? Pero alam ng mga nakakakilala sa kanya, na nagmamasid lang talaga siya. Pero sa mga sandaling ito, kabisado na niya ang bawat galaw ng gatekeeper. Kasabay nito, naramdaman din niya ang intensyon ng babaeng may iStaff. Palinaw na gusto nitong ipakita niya ang kanyang lakas sa festival na ito. Para wala nang masabi ang lahat, makikita siyang humarap sa atake ng gatekeeper. Madali lang niyang naiwasan ito. At ito rin ang resulta ng kanyang pagmamasid kanina. Ngayon, sa kanyang paningin, ang gatekeeper ay isa na lamang gumagalaw na poste. Nang makitang madali lang niyang natalo ang isa, labis na nagulat ang mga kinatawan ng bawat paksayon. Dahil sa maikling panahon lamang, natuklasan nilang nabasa na ng bida ang bawat galaw ng gatekeeper. At walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Pangalawa ay ang kanyang lakas. Ang pinakamatigas sa gatekeeper ay ang kalasag nito. Ngunit hinati niya ito ng tuluyan, kasama ang kalasag, sa isang hiwa lang. Pero patuloy lang sa pagdami ang mga gatekeeper. Sa pagharap sa ganito karaming kalaban ng sunod-sunod, maging ang lalaking asul ang buhok ay nahirapan. May isang di inaasahang pangyayari. Isang bahagi ng kanyang mahika ay tumalsik, at mukhang tatama na ito sa mga manunood. Julius, pasensya na. Pahiram ng yelo mo. Nakaload na.
Azure Ice Demon Sword, Will. Bunutin ng espada, ipatawag. Ice Chariot. At dito nagtatapos ang episode na ito. Kailangang sabihin na, kahit na medyo karaniwan ang plot ng palabas na ito, tungkol sa isang bidang walang mahika, na unti-unting lumalapit sa kanyang minamahal. Pero bumawi naman dahil sa patang budget. Bukod pa rito, marami ring mga kawili-wiling konsepto. Halimbawa, ang uniforming suot nila noong una silang pumasok sa tore ay pare-parehong walang kulay. Ngunit kapag napili na sila ng iba't ibang paksayon, magkakaroon ito ng kulay na naaayon sa kanilang elemento. Ang tanawin sa loob ng tore ay nakakamangha rin. Hindi lang mayroong artipisyal na kalangitan, mayroon ding mga kastilyong lumulutang sa ere. At ang paliwanag na ibinigay ay dahil sa illusion magic ng mga diwata. Talagang masasabing napakalohikal. Tungkol naman sa upper house na binanggit ng Ice Staff. Sa totoo lang, lumabas na ang pinuno sa episode na ito. Tulad ng kanyang itsura, napakalamig ng kanyang pakikitungo. Pinakapahalagahan niya ang mga patakaran sa loob ng tore.